Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating munting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Ayun, may nagmumotor dun, ano? Pag-usapan natin mga kababayan, yung ginago, yung winalanghiyang former PNP chief na si Nicolas Torre III, no? 3 months lang po pero ginago pinulitika, no? Kung ano-ano pang dahilan ng pinagsasabi. Pero sasabihin nyo, wala naman siyang masamang ginawa, ba't nyo tinanggal? Di po ba? Kasi feeling ninyo nawawalan kayo ng kasikatan kasi ano po si General Torre, para siya yung si Magneto, no? Yung aura ng popularism na magnet po ni General Torre. Kaya ayaw po nung mga nakaupo na mas mataas sa kanya at yung mga mapagpaimbabaw ng mga general diyan sa kapulisan, no? Na politika lang po ito, no? Ngayon, ano po ang reaction diyan ni General Torre? Mamaya sasabihin natin. Sabi niya, wala akong sama ng loob at siya po ay pulubi. Kawawang General Torre, inalipusta, no? Pero pinagtanggol pa rin ng administrasyon, ginawa ang trabaho, no? Pero siya po ay binaboy, tinapon po sa basura, no? Hindi ka namin kauri, layas, masyado kang matuwid, ganun po 'yon. At eto po, no, mga kababayan, isa pong dito sa mga grupo, yung Volunteers Against Crime and Corruption, nagsabi po sila tungkol diyan sa balasahan ng PNP, di ba, yung mga bumabalasa sa mga posisyon, na isa sa mga ginagawa yan ng mga PNP chief para po ilagay yung mga matatras nila, yung mga susunod sa mga ipag-uutos nila. So, okay? So, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, inahin natin itong si General Torre na sinasabi niya, he's good. Wala siyang sama ng loob. Yun. Wala daw po sama ng loob ang ating butihing ex-PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayun po yung sabi niya sa isang panayam sa kanya, ambush interview yata ito. Sabi po sa balita ng ABS-CBN, I'm a good soldier. Torre says he respects decision to relieve him as PNP chief. Ayan. Masunuring sundalo naman daw po siya. Nangyayari naman po daw sa kanya yan. Nangyari yan sa kanya at maaari pa ulit na mangyari yan. Police General Nicolas Torre III said he respects the decision to remove him from his post as chief of the PNP. Less than 3 months. Wala pa pala. Wala akong sama ng loob. I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Ayan po. Pero sabi ko naman sa inyo, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Masakit po ito kay General Torre. Maski na paulit-ulit na nangyayari sa ito, meron pa rin yung you might harbor an ill feelings. Kasi biruin mo, sasabihin, wala naman siyang masamang nagawa. Bakit yung tatanggalin? Ano ang reason, John Vic Rumulya? Bakit ikaw ang nagsasalita para sa Pangulo? Bakit hindi ang mismong Pangulo? O diba? Para malaman once and for all ano talaga ang nagawang mali ni Torre. He said that in this 30-year tenure in the PNP, this is not the first time that this happened. He said that he has always bounced back from setbacks. Correct. Look at me straight to the eye. Do I look like somebody who is bitter? Kung kamusta ako? Okay. Torre said he remains on good terms with... in good terms para daw siya kay Rimulya. Amid rumors of tension between them. Rimulya said he had tried to personally relay news of Torre's relief, but the police general did not receive or return calls. Napakabagal talaga ng internet. It's just so unfortunate na nakabad timing ng mga calls niya. Kaya hindi ako naka-return call, hindi ko na nare-receive. Ayan. So sinasabi pa dito, bibigyan daw siya ng panibagong pwesto.
Ano sa opinion ninyo mga kababayan? Tanggapin ba ni General Torre yung pwesto tapos ipahiya ulit siya? Baka mamaya wala pa siyang 30 days sa pwesto, tanggalin na naman siya ng inyong magaling na pangulo. Oh, 'di ba? Pambababoy na po ng husto 'yan. Oh. Ano lang ang sabi diyan ni General Torre? Let's just wait. Masyadong nauna ang karuwahe diyan. Pagtatanggapin o hindi wala pa ngang announcement. Correct. Puro kayo announce, pinapalubag loob nyo lang yung kalooban ng dating PNP chief Tapos yung babuyin, itapon sa gilid, sa basura, binaboy na nga nung mga kalaban ninyo, no? Siya nga tumanggap ng isa sa mga napakalaking panglalait sa mga kampo ng mga DDS. Tapos kayo rin pala, ibabasura nyo rin, no? Dahil lang sa politika. No, siguro kung naging Ilocano lang si General Torre, hindi ka matatanggal diyan Oo, kung naging Ilocano ka lang, taga Norte ka, ayun, malamang hindi ka matatanggal, hindi tulad ni Tartates, Ilocano 'yan 'di ba? Ganun lang po. Saka maraming kapit kasi na politiko si Tartates kaya ayun, naiyo po, nasunod ang layaw ni Tartates. Ayaw mapunta sa Mindanao kaya ayun. Nag-iiyak, baka parang si Bongo ito. Nag-iiyak ka ba, Nartates, na tulad ni Bongo? Kaya ka pinagbigyan, Oy, Jombic, walang masamang ginawa. Sinabi mo sa statement mo. Pero tinanggal nyo pa rin? Wow, galing. Okay, ngayon, bakit po naging pulubi si General Torre? Pulubi po siya, sabi nyo. Yun lang po yung pagkakaintindi ko. Kasi marami pong nag-iingay na tumakbo siya bilang mambabata sa darating na 2028 election. Ano ang sabi niya? Wala akong pera. Torre, walang balak tumakbo sa 2028. Wala na siyang pera. Malay mo, in the course of 3 years, maraming mag-donate sa'yo. Makikarwahe ka na lang sa mga oposisyon tulad ng Dilawan o Kakamping. Maki-join ka dun sa kanila, no? Napatawa si dating PNP Chief General Torre nang tanungin ng isang reporter tungkol sa 2028 election. Tinanong si Torre kung may napag-usapan daw sila ni Congressman De Lima kasi umatin po si General Torre sa birthday ni Leila De Lima. Puliso ako, hindi ako pwedeng first and foremost compliance Compliance, unang-una wala akong pera na para sa trabahong yan. Naku po, Diyos ko po, gagastos ka ng milyon dyan, General Torre. Kailangan kang pumunta sa mga ibang lugar na kinakailangan accessible by barko, by aeroplano. Magastos po ang eleksyon. Ganun ba? Si Amy Marcos, chismosa lang yan mga kababayan. Dakilang chismosa po yan. Yan po ang isa sa mga hula ko na nagmaniobra dyan. Kasi nga, nababalita na tao-tao niya, si Nartates. Ilocano, siyempre, doon ka sa kapwa mo mga Iloco, sa mga Bisaya, ganun. Ganun pa rin dyan sa Pilipinas. Dito nga sa lugar namin, yung mga sila di ba, Bisaya, ayan, Mindanao, sila lang. Pag may birthday party, sila di ka kakausapin kasi Tagalog ka. Ganun po, may discrimination pa rin, may kanya-kanyang grupo pa rin po. Wala po yung sinasabing pagkakaisa. Kaya yung magkaisa ninyong awit, leche. Now, ano naman po ang sabi ng isang grupo, yung Volunteers for Crimes and Corruption. Volunteers Against Crimes and Corruption. Sabi nila dito, balasahan na inuugnay sa pagkasibak kay Torre, hindi na bago. Yan po Kasi daw nasalig niya daw yung Napolcom. Bakit daw niya binabalasa? Bakit pinapatapon niya yung isang second in command niya si Nartates sa Mindanao at ilalagay niya yung isa na si Banak? Ayan. Hindi naman na talaga hindi na yung parang kakaiba yung ginawa ni Torre na balasahan Lalo na si Bato. Anong pinagagawa ni Bato? Balasa lang ng balasa. Umalma ba ang Napolcom? Hindi po, kasi taga-PMA si Bato Tanging si General Torre ang inalmahan ng pagbalasa kasi PNPA po siya. Na politika lang. PMA ako ba't mo ko itatapon sa Mindanao? PMA ako, bakit mo ko ilalagay dito? I-reshuffle mo. PNPA ka lang PMA ako. Ganun po yan. Ngayon, sabi ng BACC, Volunteers Against Crimes and Corruption, hindi na po ordinaryo ito. Nangyayari po itong balasahan sa PNP, lalo na ang PNP chief, dahil kailangan niyang italaga yung mga
pwede niyang pagkatiwalaan. Ito po sabi dito, si President ng BACC na si Evangelista na karaniwan ng gawain ng mga naunang PNP chief ang paglilipat ng mga matataas na opisyal. Ibinigay niyang halimbawa ang naging hakbang noon ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. sa paglipat kina Lieutenant General Vic Danao, dating Western Mindanao Commander, at si Lieutenant General Rodel Sermonia, dating Visayas Commander. Ano ngayon? Saan ba graduate si Rodolfo Azurin? Bakit hindi kinwestiyon? Bakit hindi rin nagramo si Vic Danao? Di ba? Kasi nga baka magkakabaro na PMAyer. Ito lang ang problema, mga kababayan. Hindi yata kumonsulta si Torres sa Napolcom. Ayan. Dapat yun ang sinabi at DILG. Dahil dito nakitaan ng paglabag si Torre kahit matagal na itong nakasanayang practice sa PMP. Yun naman pala bakit pagdating kay Torre may exemption? Kung uunawain nyo itong sinasabi ni BACC President Evangelista, yung iba naman pala hindi kumonsulta sa Napolcom at kay DILG kung sino nakaupong DILG during that time. Bakit hindi nyo siya nirelieve? Pero pagdating kay Torre, Kasi bakit? Sikat kasi si Torre. Mas maapila sa masa si Torre. Nilalagay sa pedestal si Torre. Ngayon may nasagasaan kaya nag-iingay. He can recommend the balasahan. It involves the appointment, delegation of the third level of officers. At na nangyari because of that legal basis na dapat pala si PNP Chief should have consulted Napolcom and DILG. On that legal basis, meron siyang nagawang violation. For the longest time, it is a common practice. Kaya ang public opinion, may politics o touch of power struggle. Yan po, mga kababayan. Sinasabi lang ng BACC, suportado nila si Nartates. Okay, so kayo, ano pong masasabi ninyo? Walang masamang nagawa, sabi ni DILG. Ito, sinasabi dito, hindi daw siya kumonsulta sa Napolcom at kay DILG. Bakit di yan ang sinabi ni Remulla dun sa kanyang statement? Ay nako, ewan ko mga kababayan. Di ba? Ayaw lang talaga nilang masapawan sila ng kasikatan ni Torre. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.